Ang Pilipinas? Yan ba yung lugar na pinupuntahan lang para mamili ng mga pekeng brand? Ganyan ang nasa isip ng 85 na mag-aaral, kasama ang kanilang guro, habang sakay ng eroplano. Para sa kanila, ang Pilipinas ay isang maliit na kapuluan lamang, isang bansang walang anumang maituturo sa kanila. Ngunit 5 minuto pa lamang matapos lumapag sa Ninoy Aquino International Airport, ang kanilang mayabang na pananaw ay biglang gumuho sa isang paraang hindi nila inaasahan. Ang mundong pinaniniwalaan namin, kasinungalingan lang ba? Ano ang bagay na hindi kayang bilhin ng pera na natuklasan nila sa Pilipinas, sila na naniniwalang lahat ay nabibili ng salapi? At bakit sa araw ng kanilang pag-uwi, sila'y umiiyak na nagmamakaawang, "Huwag niyo kaming iwan dito." Ito ang tala ng isang makasaysayang 7 araw, kung saan ang mga elitistang may baluktot na pananaw ay nakatuklas sa tunay na yaman ng Pilipinas, at ang kanilang mga buhay ay nagbago ng 180 degrees. Pagdating natin sa Pilipinas, ubusin natin ang pera natin sa mga shopping mall. Ito ang plano ng Ontaan Lama na mayayamang dayuhang mag-aaral mula sa isang prestihiyosong paaralan. Ngunit ang karanasan nila 5 minuto pagdating sa airport ay yumanig sa kanilang buong pagkatao, isang pangyayaring umani ng pansin sa buong mundo. Hindi ko maintindihan. Bakit tayong mga elite mula sa isang malaking bansa ay kailangang pumunta sa isang lugar tulad ng Pilipinas para sa isang field trip? Ang taunang matrikula sa aming paaralan ay umaabot sa katumbas ng 3 milyong piso. Ang tingin ng mga anak mayaman na ito sa Pilipinas ay puno ng paghamak. Ngunit, eksaktong 7 araw matapos tumapak sa lupain ng Pilipinas, isang insidente ang ganap na dudurog sa kanilang mayabang na pananaw sa mundo. Akala namin, pera ang lahat, ngunit ang pinakamahalagang bagay pala ay hindi nabibili ng salapi. Ano kaya ang kanilang nakita na naging dahilan upang ang mga elitistang ito, na ang mga magulang ay may bilyon-bilyong yaman, ay hindi makatingin ng diretso sa mga Pilipino? Ngayon, sisimulan na natin ang kanilang kamangha-manghang kwento. Magandang araw. Ako si Eric, isang grade 12 student sa Royal International Academy. Kilala niyo ba ang aming paaralan? Ito ay isang espesyal na institusyon para lamang sa mga anak ng pinakamayayamang pamilya sa buong mundo. Ang taunang matrikula ay higit sa 3 milyong piso at kailangan mong pumasa sa isang mahigpit na pagsusuri para makapasok. Ang aking ama ay chairman ng isang pandaigdigang real estate group at ang aking ina naman ang may hawak ng exclusive rights sa Europa para sa isang luxury brand. Ang roommate ko, si Tom, ay anak ng may-ari ng pinakamalaking electric car company, habang ang kaibigan kong si John ang magmamana ng isang hotel chain sa buong Asya. Ang buhay namin sa paaralan ay higit pa sa inyong imahinasyon. Tuwing umaga, isang personal na driver ang naghahatid sa amin gamit ang isang luxury car. Ang aming pananghalian ay inihahanda ng 7 3-star Michelin chefs na nagsasalitan. Ang aming uniforme ay custom-made ng isang sikat na brand, at sa aming PE class, isang dating Olympic athlete ang aming personal na tagapagsanay. Ngunit sa simula ng semestre, isang nakakagulat na balita ang dumating. Mga estudyante, ang destinasyon ng ating field trip ngayong taon ay nabago. Nagkagulo ang buong klase sa sinabi ng aming department head. Ang orihinal na plano ay isang Dubai Royal Family Invitational Tour, isang buong palapag ng pinakamataas na gusali sa mundo, mga pribadong disyerto safari, at eksklusibong access sa mga supercar. Nakapagbayad na ang aming mga magulang ng katumbas ng 800,000 piso bawat isa, pero biglang napalitan ito ng Pilipinas. Ano? Halos sumabog sa galit ang buong klase. Sabay-sabay na tumayo ang mga estudyante para magprotesta. Sa Pilipinas? Bakit tayo pupunta sa ganoong kaliit na bansa? Hindi iyon lugar para sa mga taong tulad natin. Pupuntahan ba natin ang isang bansa na ginaya lang ang kultura ng iba? Maging ako ay nainis. Sa totoo lang, ano ba ang naiisip mo kapag sinabing Pilipinas? Mga beach? Lechon? Hindi ba't lahat ng iyon ay impluensya lang din mula sa ibang kultura? Bumuntong hininga si Tom, ang katabi ko. May usapan pa naman kami ng mga prinsipe ng Dubai. Ano namang makikita natin sa Pilipinas? Mga pekeng luxury goods? Maging si Mr. Cruz, ang aming guro sa kasaysayan, ay palaging sinasabi,
Ang Pilipinas ay isang bansang matagal nang nasa ilalim ng impluensya ng mga dayuhan. Ang kanilang kultura ay puro panggagaya lamang. Ang kanilang mga kasuotan, tulad ng barong, ay hango sa damit ng mga mananakop. Isa lang silang maliit na kapuluan. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan naming pumunta doon. Pag-uwi ko, sinabi ko ito sa aking mga magulang. Kumunot ang noo ng aking ama. Pilipinas? Bakit doon? Nagbabayad kami ng malaki para sa edukasyon mo para lang ipadala ka sa Pilipinas? Nag-aalala rin ang aking ina. Hindi ba delikado doon? Narinig ko maraming sakuna. At saka, masama raw ang trato nila sa mga dayuhan. Huwag po kayong mag-alala. Titiyakin ng paaralan ng aming kaligtasan, sabi ko. Kinabukasan, mas malaki ang gulo sa paaralan. Isang delegasyon ng mga magulang ang personal na pumunta. Lahat sila ay mga makapangyarihang tao sa lipunan. Principal, anong ibig sabihin nito? Bakit ninyo ipapadala ang aming mga anak sa isang lugar tulad ng Pilipinas? Galit na tanong ng ama ni Tom, ang chairman ng electric car company. Hindi sa Dubai, hindi sa Switzerland, kundi sa Pilipinas? Ano namang matututunan nila doon? Ngunit ang bagong principal ay hindi natinag. Mga ginoo at ginang, pakiusap. Pakinggan niyo muna ako. Para maging tunay na global leaders ang ating mga estudyante, kailangan nilang tingnan ang mundo ng walang pagkiling. Kung ganoon, anong klaseng bansa ito? Malalaman ninyo kapag nakita ninyo mismo. Malalaman ninyo kung bakit ko binago ang destinasyon. Dahil sa matatag na paninindigan ng prinsipal, wala nang nagawa ang mga magulang kundi pumayag. Ngunit patuloy na umusbong ang reklamo sa mga estudyante. Nakakainis. Wala man lang tayong maipopost sa social media. Sayang. Balak ko pa namang magpa-picture sa harap ng Burj Khalifa. May mga matinong brand ba sa Pilipinas? Isang linggo bago ang aming pag-alis, nagkaroon ng espesyal na klase si Mr. Cruz. Tandaan nyo, pagdating nyo sa Pilipinas, maririnig nyo silang ipagmalaki ang kanilang orihinal na kultura. Huwag kayong maniniwala. Lahat iyan ay galing lang sa mga mananakop. Ang mga lumang simbahan, mga palasyo, lahat iyan ay kopya lang ng arkitekturang Espanyol. Ang kanilang wika ay pinaghalong banyaga. Mga panggagaya lang lahat. Lalong nawalan ng gana ang mga estudyante. Bakit sa Pilipinas pa? Sa gitna ng aming pagkadismaya, dumating ang araw ng aming pag-alis. Ang aming mga magulang ay naghatid sa amin sa airport gamit ang kani-kanilang mga sasakyan. Ang ilan ay may sarili pang private jet. Eric, kung may problema, tawagan mo agad ako. Susunduin kita kaagad, sabi ng aking ina na may pag-aalala. At heto, card at cash. Siguro naman tumatanggap na sila ng card doon, pero para sigurado, sabi ng aking ama sabay abot ng wallet na may lamang katumbas ng 80,000 piso. Hindi namin alam sa mga sandaling iyon na pagkalipas ng isang linggo, kami ay magiging ibang-ibang tao na matutuklasan namin ang isang bagay na hinding-hindi kayang bilhin ng pera. Kinabukasan, dumating ang araw ng aming paglipad. Habang nasa eroplano, puro buntong hininga ang naririnig. First class ng Philippine Airlines? Gaano na ba kaganda yan? Siguradong mas pangit kaysa sa airline ng bansa natin, bulong-bulungan namin. Ngunit pagpasok pa lang namin, may kakaiba na. Mabuhay! Welcome aboard! Bati ng isang flight attendant sa perpektong Ingles. Ang kanyang punto ay napakalinaw. Akala mo isang native speaker, ngunit nang tingnan ko ang kanyang name tag, Pilipino ang kanyang pangalan. Kung may kailangan po kayo, sabihin nyo lang. We can also assist you in Spanish, French, or German. Nagbiro si Tom at nagtanong sa Italian at sinagot siya ng flight attendant ng matatas. Hindi namin naitago ang aming pagkamangha. Pag-upo namin, muli kaming nagulat. Kahit na first class, hindi namin inaasahan na ganito kaganda. May sariling personal space, isang upuan na nagiging kama sa isang pindot lang, at ang pinakabagong entertainment system. Tingnan niyo to! Ang laki ng screen, bulalas ni John. Kung ang anak ng isang hotel magnate ay humanga, ibig sabihin ay talagang kahanga-hanga ito.
Mas maganda pa yata ito kaysa sa airline ng bansa natin, no? Ayaw man naming aminin, iyon ang totoo. Mas lamang ito sa lahat ng aspeto kumpara sa pinakamagarang airline na madalas sakyan ng aking mga magulang. Nang dumating ang menu ng pagkain, doon kami tuluyang napatanga. Bukod sa Western at Asian cuisine, kumpleto sila sa vegetarian at halal options. Espesyal naming inihanda ito para sa inyo, sabi ng flight attendant habang inilalapag ang isang espesyal na menu para sa amin. Isang modernong interpretasyon ng mga tradisyonal na pagkaing Pilipino. Ano po ito? Tanong ko, habang tinuturo ang isang putaheng ngayon ko lang nakita. Iyan po ay adobo flakes na may kasamang garlic rice at poached egg. Gawa po iyan sa pinakapiling bahagi ng baboy na niluto ng matagal sa toyo at suka, at ito naman po ay sinigang na salmon belly sa miso, isang modern take sa aming tradisyonal na maasim na sabaw. Nang tikman ko ito, halos mapapikit ako sa sarap. Kahit sa mga pinakamagagarang restaurant sa buong mundo, hindi pa ako nakakatikim ng ganitong lasa. Isang malalim at mayamang lasa ang bumalot sa aking panlasa. Wow! Ang sarap nito. Maging si Tom na pihikan ay hindi napigilang humanga. Mahilig ako sa French cuisine, pero espesyal to. Isang perpektong pagsasanib ng silangan at kanluran. Habang kumakain, pinagmasdan ko ang serbisyo ng mga flight attendant, perpekto. Bago mo pa sabihin ang kailangan mo, alam na nila, palagi silang nakangiti. Sir, gusto niyo pa po ng isang kumot? Medyo malamig po yata sa kabin, sabi ng isa nang mapansin niyang hinihimas ko ang aking braso. Ano po ang gusto ninyong inumin? May kape? Tsaa? O gusto niyong subukan ang aming tradisyonal na barako coffee o salabat? Ano po yung salabat? Tanong ko. Ginger tea po. Maganda po iyan para sa pagod sa biyahe. Habang umiinom ng salabat, tumingin ako sa labas ng bintana. Payapa ang tanawin sa ibabaw ng mga ulap, pero hindi ba't nakakapagtaka? Bulong ng katabi ko. Bakit? Paanong naging ganito kaganda ang serbisyo sa Pilipinas? Akala ko ba masama ang trato nila sa mga dayuhan? Iyon din ang alam namin. Iyon ang imahe ng Pilipinas na ipininta sa amin. Mayroon po kaming maliit na regalo para sa inyo, sabi ng flight attendant habang namimigay ng maliliit na kahon. Pagbukas namin, may lamang isang magandang handcrafted na panulat na gawa sa kawayan at isang maliit na pouch na may disenyong habi mula sa Cordillera. Ang disenyo po niyan ay galing sa mga katutubo sa norte. At ang laman ng pouch ay mga butil ng kapeng barako mula sa Batangas. Maging ang balot ay napakaganda gamit ang sinamay fabric. Halos manghinayang kang buksan ito. Sayang itapon to. Ibibigay ko na lang kay mama, sabi ni John. Nang pumasok na ang eroplano sa airspace ng Pilipinas, nagsalita ang kapitan. Mga pasahero, malapit na po tayong lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Ang kasalukuyang panahon sa Maynila ay maaraw, na may temperaturang 28 degrees Celsius. Naway magkaroon kayo ng magagandang alaala sa Pilipinas. At ang sumunod niyang sinabi ay talagang tumatak sa amin. At sa aming mga espesyal na bisitang mag-aaral mula sa ibang bansa, malugod po namin kayong tinatanggap sa Pilipinas. Nasasabik din kaming malaman kung ano ang magiging itsura ng Pilipinas sa inyong mga batang pananaw. Teka, tayo ba ang tinutukoy niya? Oo nga, paano nila nalaman? Nalaman namin kalaunan na ipinaalam pala ng aming paaralan sa airline ang aming pagdating. Habang papalapit ang paglapag, lumapit muli ang isang flight attendant. Ito po ang mga impormasyon para sa immigration. Karamihan po ngayon ay automated na, kaya mabilis lang ang proseso. Magiliw niyang ipinaliwanag ang lahat. Nang dumampi ang gulong ng eroplano sa runway, natanaw namin ang Naya. Wow! Ang ganda ng terminal. Mukhang moderno. Ang eroplano ay simula pa lamang. Ang tunay na pagkabigla ay nagsimula pagpasok namin sa airport. Pagpasok namin sa Naya Terminal 3, lahat kami ay napanganga. Airport ba? To o art gallery? Tama ang sinabi ni Tom. Ang matataas na kisame ay may mga salamin kung saan pumapasok ang natural na liwanag at may mga art installation sa iba't ibang sulok na nagbibigay ng kakaibang ganda. Tingnan nyo, may robot. Turo ni John.
Isang information robot ang gumagala at lumalapit sa mga turista para magbigay ng direksyon. Hello, how may I help you? Tanong ng robot sa aming wika nang lumapit ito sa amin. Wow, naiintindihan niya tayo? Yes. I can speak multiple languages including English and Mandarin. Where would you like to go? To the immigration counters? Please follow me. Habang sinusundan ng robot, lumingalinga ako. Ang buong airport ay parang isang malaking smart system. Tingnan niyo doon. Real-time na nakalagay sa screen ang flight info natin at kung nasaan na ang mga bagahe. Sa malaking screen sa pader, nakikita kung saang bahagi na ng conveyor belt ang mga bagahe ng bawat pasahero. Pagdating namin sa immigration, muli kaming nagulat. Halos walang pila. Please use the e-gates. It's faster, magiliw na sabi ng isang staff. Iskan nyo lang ang passport at dumaan sa facial recognition. Wala pang 1 minuto, tapos na. Totoo nga. Pag-scan ng passport at pagtingin sa camera, bumukas agad ang gate. Tapos na! Ang bilis! Sa bansa natin, 2 oras tayong pumipila diyan. Pagdaan sa immigration at pagdating sa baggage claim, nandoon na ang aming mga maleta. Wow! Wala pang 30 minuto mula nang bumaba tayo ng eroplano. Ngunit biglang sumigaw si John. Nawawala ang maleta ko, yung Rimowa kong nagkakahalaga ng 100,000 piso. Sa bansa namin, aabutin ka ng 4 na oras sa ganitong sitwasyon. One moment, sir, sabi ng isang airport staff habang may tinitingnan sa kanyang tablet. Your luggage was classified as special baggage. It will come out separately over there. You can claim it in 3 minutes. Eksaktong 3 minuto, lumabas ang maleta. Wow! Paano naging ganoon ka-eksakto? Lahat po kasi ng bagahe ay may RFID tag para sa real-time tracking, paliwanag ng staff. Pagdating sa customs, doon kami nakaranas ng matinding pagkabigla. Mga estudyante po kayo, di ba? Sige, diretso na po kayo. Ha? Hindi niyo po i-inspeksyonin? Hindi na po. Random check lang po kami dito. Kung wala naman po kayong idedeklara, okay na po. Sa ibang bansa, binubuksan ang lahat ng gamit ng dayuhan. Pero dito, nagtiwala lang sila. Paglabas namin sa lobby, isa na namang bagong mundo ang bumungad. May isang grupo na nagpe-perform ng tradisyonal na sayaw na tinikling sa isang sulok, habang sa kabila ay may hologram concert ng isang sikat na pop group. Uy, biniyan ah. Mukhang totoo kahit hologram lang. Ngunit ang pinakakagulat-gulat sa lahat ay ang banyo. Ganito kalinis ang banyo. Bawat cubicle ay may bidet at walang kahit isang patak ng tubig sa sahig. May hand cream pa sa tabi ng salamin. Mas maganda pa ito sa banyo ng hotel. Kahit yung VIP lounge sa school natin, hindi ganito kalinis. Biglang tumakbo si Tom na may itsurang problemado. Pre, lagot! Nawawala ang wallet ko. Yung Louis Vuitton wallet kong may lamang 60,000 piso. At lahat ng cards ko. Saan mo naiwan? Sa banyo. Sa ibabaw yata ng lababo. Dali-dali kaming tumakbo pabalik sa banyo. Kung sa bansa namin ito, siguradong wala na iyon. Ngunit, ayun, naroon pa rin ang wallet sa ibabaw ng lababo. Mahigit 20 minuto na ang nakalipas. Sinuri niya, at kumpleto ang pera at mga card. Hindi ako makapaniwala. Posible ba to? Sakto namang pumasok ang janitress. Ay, sa inyo po pala yan. Nakita ko kanina. Akala ko kung sino ang nakaiwan. Buti na lang po at walang kumuha. Hindi niyo po ba kinuha? Tanong namin. Bakit ko naman po kukunin ang hindi sa akin? Kawawa naman po yung nawalan, di ba? Sabi ng janitress na parang iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo. Lahat kami ay natulala. Isang wallet na may 60,000 piso, hindi ginalaw. Anong klaseng mga tao ang nakatira sa bansang ito? Palabas na kami ng airport nang may napansin kaming kakaiba. Teka, parang walang gaanong money changer. Hindi na raw kailangan. Dito raw, halos lahat pwedeng bayaran gamit ang card o phone. Kahit daw sa mga street food stall, pwede ang QR code. Bumaba kami sa basement kung saan nandoon ang terminal ng bus. Diretso na to sa Makati, mabilis lang. At kada ilang minuto, may umaalis. Malinis na platform,
eksaktong oras ng pag-alis. Nagulat din kami sa mga bus. Lahat ay bago at malinis. May libreng wifi pa sa loob at napakabilis. Habang nasa biyahe, maganda ang tanawin. Mga nagtataasang gusali, malinis at maayos na kalsada sa Skyway. Tingnan nyo yung tulay. Ang ganda! Papalapit kami sa Makati at lalo pang dumami ang mga gusali. Ngunit ang nakapagtataka, lahat ay mukhang planado. Hindi magulo. Ganito pala ang Pilipinas? Bulong ni Tom habang nakatingin sa labas. Sabi ni Mr. Cruz, atrasado raw na bansa to. May ganitong airport at sistema ba ang isang atrasadong bansa? Walang makasagot sa amin. Masyadong malayo sa itinuro sa amin. Mula Makati, pumunta kami sa Bonifacio Global City, BGC, buhay na buhay ang mga kalsada. Puno ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Wow! Ang daming tao. Ngunit ang nakapagtataka, sa kabila ng dami ng tao, malinis ang mga kalye, halos walang basurahan, pero walang basura sa daan. Mukhang hindi nagtatapon ng basura ang mga tao dito. Paliwanag ng aming tour guide, ang mga Pilipino po, sanay na itago ang kanilang basura at itapon sa bahay. Hindi po sila basta-basta nagtatapon sa daan. Pumasok kami sa isang sikat na cafe sa BGC. Maganda ang interior. Welcome sirs, bati ng mga staff. Ngunit napansin namin, iisa lang ang empleyado sa malaking cafe na iyon. Yes po. Our cafe runs on a semi-automated system. You can order through the tablet on your table or via our app. Hinawakan namin ang screen. At lumabas ang menu. Paano iset sa ibang language? Pwede English, Mandarin, French, lahat. Pagkatapos mag-order at magbayad gamit ang card, isang robot na ang naghatid ng aming mga inumin. Grabe! Posible pala to, manghang sabi ni John. Maging ang anak ng hotel magnate ay namangha sa teknolohiya. Habang nagkakape, bigla akong napasigaw pagdating namin sa hotel. Ah! Ang wallet ko. Ngayon naman, si Eric. Isang limited edition na wallet na nagkakahalaga ng 90,000 piso, may lamang 15,000 piso at maraming card. Saan mo naiwan? Sa cafe. Sa ibabaw ng mesa. Isang oras na ang nakalipas. Kung sa bansa namin ito, imposible nang mahanap. Sumakay kami ng taxi pabalik sa BGC. Pagpasok sa cafe, nakilala kami ng staff. Oh, you're back. Are you looking for a wallet? Yes! Paano niyo po nalaman? May naiwan pong wallet sa mesa ninyo kanina, kaya itinago po namin. Nakita po namin ang school ID niyo sa loob. Kinuha ng staff ang wallet mula sa drawer. Akin nga! Agad kong sinuri. Kumpleto ang pera at mga card. Naku, madalas po mangyari yan. Minsan, may nakakaiwan ng laptop, pero binabalikan din naman nila. Lahat kami ay hindi makapaniwala. Naiiwan po ang laptop at hindi nawawala? Opo. Minsan nga po, may naiwang MacBook dito ng 2 araw. Akala namin hindi na babalikan, ituturn over na sana namin sa security. Paglabas ng cafe, sinabi ni Tom, subukan natin, tingnan natin kung gaano talaga kaligtas sa Pilipinas. Mag-iiwan ako ng gamit ng sadya. Kinabukasan, pumunta kami sa Intramuros, isang lugar kung saan nagsasama ang luma at bago. Sa isang cafe doon, sadya niyang iniwan ang kanyang mamahaling wireless earphone sa mesa. Balikan natin after 30 minutes. Pagkatapos naming mamasyal, bumalik kami. Nandoon pa rin ang earphones. At sinabi pa ng customer sa kabilang mesa. Ah, sa inyo po pala yan? Kanina pa po namin iniisip kung kanino. Ngayon, si John naman ang sumubok. Mas malaking bagay ang iiwan ko. Iniwan niya ang kanyang designer clutch bag na nagkakahalaga ng halos 150,000 piso sa banyo ng isang mall. Imposibleng hindi ito mawala. Nasa banyo to. Pagkalipas ng isang oras, pagbalik niya, hawak na ng isang janitress ang bag. Sir, sa inyo po ba ito? Napulot ko po sa banyo. Dadalhin ko na po sana sa lost and found. Talagang napipi kami. Ate, mamahalin po ito. Hindi niyo po kinuha? Bakit ko naman po kukunin ang hindi sa akin? Hahanapin po yan ng may-ari, di ba? Nang gabing iyon sa hotel, seryoso ang aming usapan.
Grabe, culture shock talaga to. Oo nga, sa bansa natin, imposible yan. Sabi ko, yung nanay ko, iniwan niya yung phone niya sa mesa sa New York ng 10 segundo ninakaw na. Pero bakit dito? Hindi kinukuha ng mga tao. Ipinaliwanag ng aming guide, ang Pilipinas po ay isang high-trust society sa maraming aspeto. Itinuturo po sa amin, mula pagkabata, na huwag kumuha ng hindi sa amin. At higit sa lahat, issue po ito ng konsensya. Konsensya, bulong ni John. Pero parang mas magaan ang buhay ng ganito. Hindi mo kailangang laging mag-alala o magduda. Nang gabing iyon, gumawa kami ng isa pang eksperimento. Sa isang mataong lugar sa BGC, sadya naming hinulog ang 1,000 piso. Pagkalipas ng 5 minuto, isang lalaki ang lumapit sa amin. Excuse me, nahulog niyo yata ito. Ah, salamat po. Ah, umalis na lang siya, hindi humingi ng kapalit. Ang huling eksperimento. Iniwan ko ang aking laptop sa isang cafe at nag-shopping ako ng 3 oras. Isang bagong-bagong laptop na nagkakahalaga ng 60 piso. Imposibleng hindi ito mawala. Pagbalik ko, sinalubong ako ng staff na may ngiti. Sir, looking for your laptop? Nasa vault po, for safekeeping. Pakita na lang po ng ID. Ligtas ang laptop. Habang pabalik sa hotel, nasabi ko, gusto kong tumira sa Pilipinas. Bakit? Tanong nila. Dahil malaya ka, hindi mo kailangang mag-alala na may mawawala sa'yo. Hindi mo kailangang pagdudahan ang mga tao. Bakit hindi ganito sa bansa natin? Anong silbi ng pagiging mayaman kung ganito? Tahimik kaming lahat. Siguro ang tunay na mayaman ay hindi yung maraming pera, kundi yung taong nakatira sa isang bansang kahit maiwan mo ang wallet mo, may magbabalik nito sa'yo. Ngayon lang namin nalaman na may mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. At iyon ay ang tiwala sa isa't isa. Sa ikatlong araw, pumunta kami sa National Museum of Fine Arts. Sa bus, paulit-ulit na sinasabi ni Mr. Cruz, huwag kayong padadala sa mga sasabihin nila. Ang sining ng Pilipinas ay kopya lang ng sining ng mga kanluranin. Ngunit pagdating namin sa museo, nagbago ang ihip ng hangin. Wow, ang ganda ng gusali. Isang batang curator ang sumalubong sa amin at matatas siyang magsalita ng aming wika. Pagpasok namin, bumungad ang spolyarium ni Juan Luna. Ang Pilipinas ay walang sariling formal na sining noong unang panahon. Ngunit nang dumating ang mga Espanyol, natuto ang mga Pilipino ng kanilang mga teknik. Pero hindi nila basta ginaya, paliwanag ng curator. Ginamit nila ang mga teknik na ito para ipahayag ang sarili nilang damdamin, ang sarili nilang kwento. Ipinakita niya ang mga obra ni Fernando Amorsolo. Tingnan ninyo ang liwanag sa kanyang mga pinta. Iyan ay isang bagay na natatangi sa Pilipinas. Ipinapakita nito ang ganda ng buhay sa kabukiran, ang diwa ng pagiging Pilipino. Nagtanong ang isa kong kaklase. So, galing sa kanluran pero binigyan ng sariling puso? Eksakto, sabi ng curator. Hindi ito panggagaya. Ito ay malikhaing pag-unlad. Hindi na umimik si Mr. Cruz. Sa hapon, sumubok kami ng barong Tagalog at Filipiniana. Ang barong ay hindi tulad ng western suit, paliwanag ng staff. Ito ay gawa sa hibla ng pinya, magaan at presko, perpekto para sa aming klima. Ipinapakita nito ang simpleng gilas ng Pilipino. Nang isuot namin, parang biglang tumuwid ang aming mga tindig. Suot ang aming mga kasuotan. Pumunta kami sa isang lumang simbahan sa Intramuros. Kung suot nyo ang pambansang kasuotan, may discount kayo sa entrance fee, sabi ng guide. Talaga po? Opo. Paraan po ito para pahalagahan ang aming kultura. Ang arkitektura ng simbahan ay hindi purong Espanyol. May mga disenyo itong hango sa kalikasan ng Pilipinas. Nakikita nyo ba ang pagkakaiba sa arkitektura ng Europa? Tanong ng guide. Ang arkitektura ng Pilipinas ay hindi nagnanais na sakupin ang kalikasan, kundi makipag-isa rito. Habang nandoon, may dumaang grupo ng mga Pilipinong estudyante. Wow! Bagay sa inyo ang suot nyo. Enjoy your stay in the Philippines. Bati nila. Muli kaming nagulat sa kanilang kabaitan. Sa paglubog ng araw, tumayo kami sa harap ng Manila Bay. Ang tanawin ng paglubog ng araw ay napakaganda.
Kailangan kong aminin, ibang klase ang ganda nito, sabi ni John. Hindi ito kasing laki ng mga palasyo sa amin, pero ito ay nagbibigay ng kapayapaan sa puso. Sa bus pabalik, nanatiling tahimik si Mr. Cruz. Sir, hindi po ba't kakaiba talaga ang kultura ng Pilipinas? Tanong ng isang estudyante. Ang barong, ang mga simbahan, may sarili silang ganda. Sumagot lang si Mr. Cruz nang, tingnan pa natin. Pero alam na namin, hindi lahat ng itinuro sa amin ay totoo. Nang gabing iyon, sinabi ni Tom, gusto kong mag-aral ng Tagalog. Talaga? Oo. Gusto kong mas maintindihan ang kultura nila. Dagdag ko, bibili ako ng barong. Isusuot ko pag-uwi. Nag-usap kami ng matagal. Bakit hindi ito itinuro sa amin ng tama? Dahil ba ayaw nilang hangaan namin ang Pilipinas? Isa lang ang sigurado, ang Pilipinas ay hindi ang bansang inakala namin. Ang ikaapat na araw ay aming free time. Subukan ninyong maranasan ang Maynila sa sarili ninyo, sabi ng guide. Sumakay kami ng MRT papuntang isang university belt. Ang linis ng tren at tahimik. Walang sumisigaw sa telepono. Pagbaba namin, naramdaman namin ang enerhiya ng kabataan. Nakakita kami ng mga estudyanteng nag-aaral sa mga coffee shop. Marami sa kanila ay may mga laptop at tablet na nakaiwan sa mesa habang kumukuha ng order. Hindi ka panipaniwala. Naiiwan lang nila ang gamit nila. Lumapit kami at nagtanong, hindi ba kayo natatakot na iwan ang laptop nyo? Ngumiti ang estudyante. Dito, normal lang yan. Nagtitiwalaan kami. Minsan, may mga nagiiwan pa ng gamit para mag-lunch out. Nakipag-usap kami sa kanila. Nalaman namin na karamihan sa mga Pilipinong estudyante ay nagtatrabaho part-time para tustusan ang kanilang pag-aaral at pangangailangan. Nagtatrabaho? Hindi ba't magulang nyo ang nagbabayad? May mga ganun, pero mas gusto ng marami na matutong tumayo sa sarili nilang mga paa. Nagulat kami. Kami, na walang ginawa kundi gamitin ang credit card ng aming mga magulang. Inanyayahan nila kami sa isang masarap at murang kainan, isang karinderya. Masarap dito. Isang simpleng kainan, pero puno ng tao. Ang daming pagkain sa isang plato at wala pang 150 piso. Kung sa bansa natin to, 1,500 piso na to, at ang lasa, parang lutong bahay. Gabi na nang lumabas kami, ligtas pa rin ang mga kalsada. Kahit gabi, pwede maglakad ang babaeng mag-isa dito. Totoo nga, maraming babae ang naglalakad mag-isa. Sa bansa namin, susunduin ka pa ng magulang mo kapag lumagpas ng 10 ng gabi. Nang gabing iyon, naliwanagan si John. Ngayon ko naintindihan. Naliwanagan si John. Ang tunay na maunlad na bansa ay hindi yung may matataas na gusali, kundi yung kung saan ang mga tao ay nagtitiwala sa isa't isa. Tumango kaming lahat. Mayaman nga tayo sa pera, dagdag ko, pero palagi tayong kinakabahan. Dito, kahit simple ang buhay nila, mas malaya sila. Ang ikalimang araw ay isang homestay program. Tumuloy kami sa mga ordinaryong pamilyang Pilipino. Ako at si Tom ay napunta sa isang pamilya sa isang subdivision sa Quezon City. Isang simpleng bahay. Pasok kayo, iho. Kanina pa namin kayo hinihintay, bati ng isang mag-asawa. Pagpasok, maliit pero maaliwalas ang bahay. Ang linis po. Kahit maliit, basta maayos, sapat na, sabi ng nanay. May dalawa silang anak. Isang college student at isang high school. Pagdating nila, magiliw silang bumati. Sama-sama silang naghanda ng hapunan. Ang tatay ang nag-ihaw, kami ang gumawa ng salad. Sa amin, katulong ang gumagawa ng lahat. Dito, sama-sama kami, mas masaya. Sa hapunan, nagulat kami sa kanilang pag-uusap. Kumusta ang school, anak? Okay naman po, pa. Nag-debate kami kanina at pinuri ako ng prof ko. Mabuti yan. Mahalaga na may sarili kang paninindigan. Nag-uusap sila ng pantay-pantay. Pwede kang sumalungat sa magulang mo nang hindi sila magagalit. Pagkatapos kumain, sama-sama kaming naghugas ng plato. Naku, mga bisita kayo, kami na dyan. Hindi po, gusto po naming tumulong. Ito ang unang beses na naghugas ako ng plato. Masaya pala,
Sa gabi, nagsama-sama sila sa sala. Nanonood ng TV, nagbabasa, nag-uusap. Ito ang bonding namin, sabi ng tatay. Ang simpleng pagsasama-sama, yan ang tunay na kaligayahan. Bago kami umalis kinabukasan, binigyan kami ng regalo ng anak na babae, isang maliit na friendship bracelet na siya mismo ang gumawa. Sana maalala niyo kami pag-uwi niyo. Nang paalis na kami, sinabi ng nanay, hindi man malaki o magara ang bahay namin, pero masaya kami dahil magkakasama kami at nagmamahalan. Sa taxi pabalik, nasabi namin ni Tom, ang bahay namin, 100 beses na mas malaki, pero parang mas masaya ang pamilyang yon. Oo nga, may init, may pagmamahal. Sa atin, lahat nasa kani-kaniyang kwarto. Nalaman namin mula sa iba na ganoon din ang kanilang naranasan. Sabi ni John, ngayon ko nalaman, ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa laki ng bahay, kundi sa lapit ng puso ng pamilya. Ika-6 na araw, binisita namin ang isang world-class animation studio. Gaano na ba kagaling ang Pilipinas sa teknolohiya? Mayabang na sabi ni John. Ngunit pagpasok namin, nagbago ang kanyang isip. Ipinakita sa amin kung paano ginagawa ang mga animation para sa mga malalaking kumpanya sa Hollywood. Ang teknolohiya ay hindi lang para magyabang, paliwanag ng guide. Ginigamit namin ito para ipakita ang talento at pagkamalikhain ng Pilipino sa buong mundo. Sumunod, ipinakita nila ang isang smart city model. Ang buong lungsod ay konektado. Transportasyon, enerhiya, kaligtasan, at ang pinakamahalaga, kasama ang mga mamamayan sa pamamahala. Ipinakita nila ang isang app kung saan pwedeng i-report ng mga tao ang mga problema sa siyudad tulad ng butas sa kalsada at makikita nila ang progreso ng pag-aayos. Sa amin, gobyerno ang gumagawa ng lahat. Sabi ko, dito, kasama ang mga tao. Iyan ang tunay na smart city. Sabi ni John. Shocked ako. Akala ko, kami ang pinakamagaling sa teknolohiya, pero mas may puso ang teknolohiya ng Pilipinas. Para sa tao, sa bus pabalik, sa wakas ay nagsalita si Mr. Cruz. Inaamin ko, maunlad ang kanilang teknolohiya. Nagulat ang lahat. Pero hindi ba't kopya lang din yan sa teknolohiya ng kanluran? Sumagot si John, sir. Marami sa mga nakita natin ay sarili nilang gawa. At higit sa lahat, kailangan nating aminin na may mga bagay na mas magaling sila kaysa sa atin. Sa huling gabi, nagkaroon ng farewell party. Inimbitahan din ang mga Pilipinong estudyanteng nakilala namin. Nag-usap kami ng tapat. Sa totoo lang, noong una, akala namin mayayabang kayo, sabi ni Yumi, isa sa mga estudyante. Kami rin, sagot ko. Minamaliit namin ang Pilipinas. Ngayon, kami ang nahihiya. Nagsalita si Mr. Cruz. Marami akong natutunan. Ako ay naging bilanggo ng sarili kong pagkiling. Malawak ang mundo. At marami pa tayong dapat matutunan. Humingi siya ng tawad sa amin. At doon, tumayo ang aming principal. Ngayon, alam niyo na kung bakit ko binago ang destinasyon. Ang Pilipinas ay maliit ngunit matatag na bansa. Tayo ay malaki, ngunit marami pa tayong pagkukulang. Kailangan nating matuto sa isa't isa, nagpatuloy si Mr. Cruz. Ang ating bansa, malaki nga ngunit puno ng kawalan ng tiwala. Ang Pilipinas, maliit man ngunit pinagbubuklod ng tiwala. Sila ang tunay na maunlad na bansa. Pagkatapos ng party, tumambay kami sa tabi ng ilog. Nangako kami sa isa't isa. Pagbalik natin, alalahanin natin ang araw na ito. Sikapin nating unawain ang isa't isa nang walang pagkiling. Sa airport, kinabukasan, ibang-iba na ang aming pakiramdam. Naghatid ang aming mga bagong kaibigan. Mag-iingat kayo. Mag-keep in touch tayo. Niyakap namin sila. Habang nasa eroplano, nakatingin lang ako sa labas. Gusto kong bumalik. Bulong ni Tom. Ako rin. Gusto kong tumira dito. Pagdating sa aming bansa, ramdam agad ang pagkakaiba. Magulo ang airport, masungit ang mga staff. Ang traffic, ang ingay ng mga busina. Pag-uwi sa aming malaking bahay, bigla itong naging malamig at malungkot. Sa hapunan, walang nag-uusap,
lahat ay nasa kani-kanilang telepono. Sa klase, tinanong ako ng mga kaklase, "Kamusta ang Pilipinas?" "Boring, no?" "Hindi. Napakaganda," sagot ko. Natuto ako na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Isang bansa kung saan kahit maiwan mo ang gamit mo, may magbabalik nito. Isang bansa kung saan ligtas maglakad sa gabi. Isang bansa kung saan ang mga tao ay nagmamalasakit sa isa't isa. Sinang-ayunan ako ni Mr. Cruz. Tama si Eric. Masyado tayong naging mayabang. Nagulat ang buong klase. Isang araw, kinausap ko ang aking mga magulang. Gusto kong mag-aral ng kolehiyo sa Pilipinas. Ano? Bakit doon? Dahil marami po akong matututunan doon. Hindi lang sa libro. Ilang buwan ang lumipas, natanggap ako sa isang unibersidad sa Pilipinas. Si Tom at John din. Sa aming pag-alis, binigyan kami ni Mr. Cruz ng isang libro na siya mismo ang nagsulat. Ang pamagat, ang mga dakilang aral mula sa isang maliit na bansa. Mahal na Mr. Cruz, 6 na buwan na po ako dito sa Pilipinas. Ang buhay sa unibersidad ay kamangha-mangha. Hinihikayat kami ng mga propesor na mag-isip at magpahayag ng sariling opinyon. Nagtatrabaho na rin po ako sa isang cafe tuwing weekend. Ngayon ko lang naramdaman ang halaga ng perang pinaghirapan. Nagbago na rin po ang pananaw ng aking mga magulang nang bumisita sila dito. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit mo pinili ang Pilipinas, sabi ni Mama. Alam niyo po ba, sir, na dahil sa field trip na iyon, mahigit 50 estudyante na mula sa ating paaralan ang naghahandang mag-aral dito. Pagbalik namin, sisimulan namin ang pagbabago, gaano man ito kaliit. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng lakas ng loob na matuto at magbago. Sumasain niyo, Eric. Ito ang kwento kung paano ang mga pinakamayayamang estudyante sa mundo ay natuto ng isang mahalagang aral sa Pilipinas. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, at ang tunay na pag-unlad ng isang bansa ay hindi nasusukat sa taas ng mga gusali nito, kundi sa taas ng puso ng mga mamamayan nito. Nawa ay maalala ang kwentong ito bilang isang magandang tala ng paglago at pagkakaunawaan sa pagitan ng mga kabataan.